Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ating susundan ang buhay ni Andrea, isang babaeng binalikan ng kanyang nakaraan sa pinakanakakatakot na paraan. Habang naglalaba, unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang marka sa kanyang mga damit at isang batang may malamig na mga mata ang sumusunod sa kanya. Ano nga ba ang lihim na kasalanan ni Andrea at paano ito naging sanhi ng kanyang walang hanggang pagdurusa? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang kwento ng demonyo ng labahan. Si Isabela ay naglalaba sa tabi ng ilog habang si Andrea ay naglalaro malapit sa kanya. "Anak, alam mo ba ang kwento ng demonyo ng labahan?" Tanong ni Isabela habang kinukusot ang mga damit. Tumigil si Andrea sa paglalaro at lumapit sa ina. "Ano po iyon, Mama?" Ang demonyo ng labahan ay isang nilalang na nagpaparusa sa mga babaeng makasalanan. Simula ni Isabela habang patuloy na naglalaba. Kapag hindi ka naging mabait, dudumihan niya ang mga labada mo. Nakakatakot siya, anak. May mahahabang kuko at malamig na mga mata. Kitang-kita sa mukha ni Andrea ang takot. "Mama, hindi po ba tayo mapaparusahan ng demonyo ng labahan?" Tanong niya, nanginginig ang boses. "Kung magiging mabait ka, hindi ka niya gagalawin," sagot ni Isabela sabay ngiti. "Kaya dapat laging mabuti ang ating mga gawa." Dumating si Ramon mula sa trabaho at narinig ang kwento ni Isabela. "Ano na naman yang mga kwento mo, Isabela?" Tanong ni Ramon, pero halata sa tono niya na hindi siya naniniwala. "Huwag mo nang takutin si Andrea." "Hayaan mo na, Ramon," sagot ni Isabela, "para lang matuto siya." Isang gabi habang natutulog si Andrea, nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa demonyo ng labahan. Nakita niya ang nilalang na may mahahabang kuko at malamig na mga mata, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nagising siya ng pawis na pawis at takot na takot. Habang lumalaki si Andrea, unti-unting nakalimutan niya ang kwento ng demonyo ng labahan. Sa edad na 18, lumipat siya sa isang bahay na ilang pinto lamang ang layo mula sa kanilang magulang. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang opisina sa Makati at naging abala sa kanyang bagong buhay. Isang araw habang naglalaba si Andrea, napansin niya ang kakaibang marka sa isang puting kumot. Kahawig ito ng maliit na bakas ng kamay na may mahahabang guhit sa itaas ng mga daliri. "Ano ito?" Bulong ni Andrea sa sarili, pero binaliwala niya ito. Iniisip na baka aksidente lang ito sa paglalaba. Ngunit sa mga sumunod na linggo, mas dumadalas ang paglitaw ng mga kakaibang marka sa kanyang mga damit. "Bakit palaging may ganitong marka?" Tanong ni Andrea habang tinitingnan ang mga damit. Nagsimula nang magduda si Andrea sa mga kakaibang pangyayari, ngunit pinilit niyang huwag magpaapekto. Ilang araw pagkatapos, habang naglalakad si Andrea sa Quiapo upang bumili ng mga kandila para sa kanyang altar, nakatagpo niya ang isang nakakatakot na bata na may malamig na mga mata at mahahabang kuko. "Miss, anong oras na?" Tanong ng bata, pero parang may kakaiba sa boses nito. Nang lumingon siya, bigla itong naglaho. Nang gabing iyon, habang nagdidilig ng halaman sa kanilang hardin, nakita ni Andrea ang bata sa kanilang bakuran. Pinupunit ang mga labada. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ni Andrea, pero biglang nawala ang bata. Kinaumagahan, lahat ng labada ay punit-punit o may mantsa ng tuyong dugo. "Hindi ito normal," bulong ni Andrea sa sarili. Nagsimula nang mag-alala si Andrea at naalala ang kwento ng kanyang ina tungkol sa demonyo ng labahan. Napagtanto ni Andrea na dumating na ang demonyo ng labahan para sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng damit at kumot upang sunugin bilang alay sa demonyo. Umaasang mapapawi nito ang sumpa. "Kailangan kong gawin ito," sabi ni Andrea sa sarili habang sinusunog ang mga damit.
Habang ginagawa ito, dumating ang mga pulis at inaresto si Andrea sa hinalang pagpatay. "Miss, sumama ka sa amin," sabi ng isang pulis. Natagpuan ng mga pulis ang nabubulok na bangkay ng isang bata na nakabalot sa isa sa mga kumot ni Andrea sa isang maliit na libingan sa likod ng bahay. Ang bata ay may mahahabang, kurbang kuko na nagpapahiwatig na ito ay lumaki ng 9 na taon. Habang nasa kulungan, naalala ni Andrea ang isang kasalanan noong kabataan niya, ang pagpapalaglag ng isang sanggol sa edad na 17 at paglibing nito ng lihim sa likod ng kanilang bahay. "Diyos ko, anong nagawa ko?" Bulong ni Andrea, nanginginig sa takot. Ngayon tila pinalala ng demonyo ang kasalanang ito, ginawang mas masahol pa. Ang kwento ay nagtatapos sa pagkaunawa ni Andrea na nakalimutan niyang maglagay ng hibla ng buhok sa apoy na ayon sa alamat ay nagtatakda ng kanyang kapalaran. Ang kanyang pagkakamali ay nagdala ng mas matinding sumpa. Ang dugo sa mga kumot ay tutugma sa bata at ang katotohanan ay hindi kailanman paniniwalaan ng mga tao. Si Andrea ay naiwan sa walang hanggang pagdurusa, alam na ang kanyang kasalanan ay hindi na malilinis at ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga iyak ng bata at nararamdaman ang malamig na presensya nito sa kanyang paligid. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang bangungot at ang kwento ng demonyo ng labahan ay naging totoo sa kanyang buhay. Ang kanyang kasalanan ay hindi na maitatago at ang kanyang kaluluwa ay mananatiling bihag ng kanyang sariling mga takot at kasalanan. Habang naglalakad si Andrea sa Quiapo upang bumili ng mga kandila para sa kanyang altar, napansin niya ang isang batang may malamig na mga mata at mahahabang kuko na parang sumusunod sa kanya. "Ano ba yan? Ang creepy naman ng batang to," bulong niya sa sarili. Lumingon siya, ngunit biglang nawala ang bata. Nagsimula siyang mag-alala at bumilis ang kanyang paglalakad pa uwi. Baka naman nagkakataon lang, pilit niyang pinakalma ang sarili. Nang gabing iyon, habang nagdidilig ng halaman sa kanilang hardin, nakita ni Andrea ang bata sa kanilang bakuran. Pinupunit ang mga labada. "Hoy, anong ginagawa mo diyan?" Sigaw niya, ngunit biglang nawala ang bata. Kinilabutan siya at dali-daling pumasok sa bahay. Inilak ang lahat ng pinto at bintana. "Ano ba itong nangyayari?" tanong niya sa sarili, nanginginig sa takot. Kinaumagahan, lahat ng labada ni Andrea ay punit-punit o may mansa ng tuyong dugo. "Hindi na to biro," sabi niya habang tinitingnan ang mga damit. Nagsimula na siyang mag-alala ng husto. Naalala ni Andrea ang kwento ng kanyang ina tungkol sa demonyo ng labahan at nagsimulang maghanap ng solusyon. "Kailangan kong gawin ang sinabi ni Mama," bulong niya, nagmamadaling maghanap ng paraan upang mapawi ang sumpa. Napagtanto ni Andrea na dumating na ang demonyo ng labahan para sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng damit at kumot upang sunugin bilang alay sa demonyo. "Sana tama to," sabi niya habang sinusunog ang mga damit. Habang ginagawa ito, dumating ang mga pulis at inaresto siya sa hinalang pagpatay. "Ano? Anong kasalanan ko?" Sigaw ni Andrea, naguguluhan at natatakot. Natagpuan ng mga pulis ang nabubulok na bangkay ng isang bata na nakabalot sa isa sa mga kumot ni Andrea sa isang maliit na libingan sa likod ng bahay. "Diyos ko, anong nangyari?" Bulong ni Andrea, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bata ay may mahahabang, kurbang kuko na nagpapahiwatig na ito ay lumaki ng 9 na taon. Nagsimula nang magduda ang mga pulis sa mental na kalagayan ni Andrea. "Hindi ko alam to. Hindi ko ginawa to." Sigaw niya habang siya'y dinadala sa presinto. Habang nasa kulungan, nagsimulang magbalik-tanaw si Andrea sa kanyang nakaraan. Sinusubukang alamin kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Habang nakaupo si Andrea sa malamig na selda,
Hindi niya maiwasang balikan ang isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa edad na 17, nagdesisyon siyang ipalaglag ang kanyang sanggol. Walang nakakaalam nito, maliban sa kanya. Matapos ang pagpapalaglag, binalot niya ang maliit na katawan ng sanggol sa isang kumot at inilibing ito sa likod ng kanilang bahay. Matagal na niyang kinalimutan ang kasalanang ito, ngunit ngayon, tila binubuhay muli ng demonyo ng labahan ang kanyang mga takot at pagsisisi. Andrea, bakit mo ginawa yon? Tanong ng kanyang sariling boses sa loob ng kanyang isipan. Hindi mo ba alam na babalik sa iyo ang lahat ng kasalanan mo? Nanginginig si Andrea habang naalala ang sinabi ng kanyang ina. Huwag kalimutang maglagay ng hibla ng buhok sa apoy, sabi ni Isabella noon. Kapag hindi mo yan ginawa, hindi mawawala ang sumpa. Ngunit huli na ang lahat para kay Andrea. Ang kanyang pagkakamali ay nagdala ng mas matinding sumpa. Ang kanyang kaluluwa ay tila nakatakda na sa walang hanggang pagdurusa. Ang mga alaala ng kanyang kasalanan ay bumabalik ng mas malala, mas masakit. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang bangungot. Ang dugo sa mga kumot ay tutugma sa bata at ang katotohanan ay hindi kailanman paniniwalaan ng mga tao. Si Andrea ay naiwan sa walang hanggang pagdurusa. Alam na ang kanyang kasalanan ay hindi na malilinis at ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga iyak ng bata at nararamdaman ang malamig na presensya nito sa kanyang paligid. Andrea, naririnig mo ba yan? Bulong ng isang kapwa bilanggo, parang may umiyak na bata. Hindi siya sumagot. Alam niyang totoo ito at ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang kwento ng demonyo ng labahan ay naging totoo sa kanyang buhay. Ang kanyang kasalanan ay hindi na maitatago at ang kanyang kaluluwa ay mananatiling bihag ng kanyang sariling mga takot at kasalanan. Sa bawat paghinga, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan at alam niyang wala nang makakapagpatawad sa kanya. Mga kaibigan, ang kwento ni Andrea ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, baka ang demonyo ng labahan ay nasa paligid lang.